Kamusta, Leo? Alamin natin kung ano ang energy ang makukuha natin ngayon para sa mga Leo. Gamit itong mystical cards, alamin natin kung ano ang message para sa iyo. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man ang edad mo or gender mo. Kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. At ito ang start ng 1 week reading mo. Itong card na ito ang nagsasabi na may ilang Leo na merong pagdududa sa taong nakausap mo. Maaari na sa trabaho or sa person mo or sa family member or kakilala. Nakikita mo kasi sa gesture niya kaya nagkakaroon ng pagdududa kung totoo ba yung sinasabi niya. At saka advice din ito na huwag pagdudahan ang sariling kakayanan. May situation na ibinabalik mo na kung ano yung power na meron ka, kaalaman at skills. At ito yung panahon na gusto mo namang step up or magkaroon ng pagbabago sa karir mo, sa negosyo, or sa love life, or sa mga sariling desisyon. Kumbaga natututo ka ng ipaglaban kung ano yung gusto mo, or natututo ka ng tumanggi sa mga sitwasyon or bagay na hindi mo kaya. Nagpapakatotoo ka lang. Dahil sa card na ito ay pinapakita na mas binibigyan mo na ng pagpapahalaga ang sarili or self-love. Hindi mo na gustong ipakita yung pagiging inosente mo or yung good side mo lang, kundi ipakita rin yung true feelings mo sa mga gusto mo na mangyari sa buhay mo at saka yung magkaroon ng sariling desisyon. Kasi minsan nga lang naman talaga tayong mabuhay sa mundo. Magkakaroon ng punto sa buhay mo na yung gusto mo naman ang matupad. Gamit ang tarot cards, alamin natin ang energy mo. Seven of Pentacles, the Hermit, Four of Cups. Sa mga cards na ito ay pinapakita na nagkakaroon na ng kulay ang buhay mo. May mga maganda ng resulta yung mga sinimulan mo o sisimulan pa lang. Hindi mo na babalikan pa yung lumang ikaw. Kasi hindi mo na rin gugustuhin na may mamiss pang pagkakataon. Sa career o negosyo ay matagal bago dumating yung success and prosperity sa buhay mo. Pero good timing naman ang dumating ito. Kasi maraming na-reveal na katotohanan sa iyo patungkol sa career o negosyo. Na may mga na-miss ka at nabigyan ng pansin pero hindi na pagpatuloy. Hindi mo ito kailangan pang hinayangan kasi mas worth it yung darating pa na opportunity sa iyo. Kaya ituloy mo lang yung buhay mo. May mga single na yung mga nangyari sa past na painful na situation or decision ay ang mas nagpalakas sa iyo. At ito yung magiging daan para maging open ka na sa pagkilala sa mga person na nagbibigay ng interes sa iyo. Kung maalala mo yung nakaraan, ay paalala lang ito sa iyo ng universe na kailangan mong ingatan yung damdamin mo. Kasi single ka man, nasa relationship, ano man ang estado ng buhay mo, may mga Leo na hirap move on or makalimot. Pero soon, maaalala mo na lang ito
at hindi na makakapagpa-damage sa buhay mo. Ang ilan sa relationship, ang gusto mo yung relasyon na hindi nakaka-pressure. Kaya may panahon na ayaw mo munang makisalamuha o kaya kapag may problem ay umiiwas ka. Ito kasi yung paraan mo na para magkaroon ng healing at saka self-love. Yung lumakas yung loob mo na harapin kung ano man yung issue sa relasyon. Ace of Wands, Ace of Cups, Queen of Cups. May mga challenges man dumating sa buhay mo, pero madali mo lang tong malalagpasan. At saka, merong mga good news na darating sa buhay mo na ikakatuwa ng puso mo. Ang isa sa pinapatungkulan patungkol sa good news ay yung patungkol sa family or sa pregnancy. At ang isa pa ay sa kalusugan. Isa-celebrate mo kung ano man yung tagumpay na nakakamit mo. Pwedeng sa trabaho, sa career, sa pag-aaral. Sa financial, very positive itong tatlong cards na ito. May prosperity at abundance. Pinag-iingat ka lang ng mga cards sa pag-manage ng financial mo. Huwag mag-invest or makipag-deal sa komplikado or hindi mo na-research. Mas mag-focus ka sa essential, yung mga mas kailangan mo lalo na patungkol sa pagmamahal kaysa sa pansamantalang kaligayahan. Para sa ilang single, huwag kang mahiya na sabihin sa tao na gugustuhan mo yung feelings mo, anuman ang gender mo. Kasi malapit mo nang ma-meet yung person na makakarelasyon mo. Makikilala mo yung person sa pakikipag-socialize, sa party o kaya inimbitahan ka ng kaibigan mo, salo-salo. Para sa ilan na nasa relationship, unang kita pa lang sa'yo ng person mo, yung bang na love at first sight siya. Pareho kayo ng person mo na mahal ang isa't isa, kaya takot na i-open kung ano yung nakakasakit sa damdamin mo, kung ano yung mga ayaw mo. Ayaw mong malaman niya yung kahinaan mo kasi ang gusto mo, ikaw yung una niyang sabihan sa mga problema niya. Six of Cups, Three of Swords, The Lovers. Kung nakakapagbigay ka ng tulong sa kapwa mo, ay makakatanggap ka rin. Maaari na hindi dun sa nagawan mo ng mabuti, pero sa ibang tao. At kinukongratulate ka ng universe dahil sa nalagpasan mo yung mga mahirap na sitwasyon na nangyari o naganap sa buhay mo. Mabubuhayan ka muli ng loob or magkakaroon ng pag-asa patungkol sa love, sa karir mo, sa negosyo or pag-aaral. Kasi umaayon na sa iyo yung kapalaran, may blessings at tumutulong sa iyo. At saka matuto ka na sa mga nangyari sa iyo sa nakaraan para mabigyan mo ng consideration yung mga gagawin mong desisyon at nang hindi na lumaki pa yung problem. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, maaari na may family member na nagkaroon ng sakit na kakailanganin ng suporta mo. Dahil sa malambot yung puso mo sa kapwa mo, matulungin ka, ikaw mismo yung kusang tutulong. Maaari na ikaw ito o yung person na naoperahan sa puso or ibang parte ng katawan. Pero dahil sa maraming tumutulong sa iyo or dun sa person, lalakas yung loob mo at ilalaban mo yung buhay mo. Magkakaroon ng unti-unting recovery or pagtanggap sa illness na meron. Ikaw man ito o yung person. Ang ilang single, maaari na magkita kayo ng dati mong naging kaibigan
or nakarelasyon or family member. May atraso itong person na ito sa iyo pero nandun na yung simula ng healing mo. Itong final card mo na sabihin mo man na hindi mo napatawad yung person, hindi mo makalimutan yung nagawa niya sa iyo, ano man ang naging koneksyon o relasyon mo dun sa person, connected itong card na ito. Na soon, masaharapin mo yung buhay mo ng positive. Wala mang pag-uusap or forgiveness, mas magtitiwala ka na kung ano yung nakatadhana sa iyo. At ito yung time na mas marami pang opportunities na darating. Kung noon may mga na-miss ka, ngayon ay hindi na ganon ang magiging situation. Mapapansin mo na kung ano yung mga sitwasyon na dapat palagpasin at dapat mong tutukan. At kahit clueless ka sa situation, dahil sa determinasyon, ititake mo pa rin yung risk. At may ilang single na humihingi ka ng sign sa universe kung kailan darating yung soulmate mo. At ito na yung sign, yung pagkilos mo, yung pag-move forward sa situation. Kasi di ba sinabi na nga sa mga naunang cards na malapit mo nang makilala yung next na makakarelasyon mo. Ang ilan sa relationship, consistent ang relasyon nyo ng person mo kahit na merong mang person na gustong sumira nito. May ilang Leo na tatanggapin mo yung person mo kasi pinapakita sa mga cards. Kung nagkaroon man ng space sa inyo, magkakabalikan kayo. At ito yung panahon na mas magiging matatag na ang relationship nyo. Kasi yung trials na dumating ang mas nagpatibay sa pagmamahal nyo sa isa't isa. Kumbaga dun nyo nalaman kung gaano kahalaga ang isa't isa. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo. Kung meron man na person na sumisira sa inyo ng person mo or sa person mo, mas nagbibigay ng atensyon sa pag-unlad kesa sa mga negatibo na makakapagpaudlot lang sa mga pangarap mo or pangarap nyo ng person mo. Kasi nagtutuloy pa rin yung challenges sa inyo ng person mo or sa sitwasyon ng person mo. Kung nai-stress ka, ganun din yung person mo. Nai-stress siya sa mga iba't ibang nangyayari sa buhay nyo. Maaring siya yung may gawa nito, kaya nagkakaproblema, pero gusto niya na itong iwasan or solusyonan. At itong card na ito, ay dumating na yung mensahe ng universe sa'yo na para maging malaya ka na sa situation or mga mahirap na pinagdaraanan nyo sa relasyon ng person mo. May freedom at saka bagong kaalaman para makawala na sa mga delay or hadlang. At saka merong person na inaakalang siya yung powerful, siya yung may impluensya, kung ano-ano yung nasasabi, pero sa pakikinig mo, doon ka nakakuha ng kasagutan or katotohanan. Na yung person na kausap mo ay hindi totoo sa iyo or kahit sa sarili niya. Posible na itong person na ito ay third person na gustong sumira sa buhay mo or sa relasyon nyo ng person mo. Ang akala ng person na ito, ikaw yung kalaban niya. Pero ang totoong kalaban ay ang sarili. Kasi ginagaya ka na niya eh. Mahirap kalabanin ng sarili. At warning itong card na ito na para sa inyo ng person mo ay kailangan mag-focus kayo sa relasyon nyo lang, sa present, para hindi kayo makakamiss ng opportunity na para kumita or para sa ikakabuti ng career o kaya ng negosyo nyo. Mag-focus lang kayo ng person mo sa inyong dalawa. Pinakita na kasi sa tarot cards na pinatawad mo yung person mo or nagkabalikan kayo
at sabay na kayong mag-move on. Ano man ang gender mo, mas nakikita ng person mo sa iyo na ikaw yung kasama niya sa future or pagtanda. Kung hindi kayo nagkabalikan ng person mo, wala namang masama sa naging desisyon mo. Kasi pinakita rin sa tarot cards na hindi dapat magstay sa person na aabusuhin ka lang. At nabanggit na rin sa mga cards na maiksi nga lang talaga yung buhay natin kaya gamitin na natin sa tama. Thank you at saka ingat kayo palagi. Paki-click na rin ang notification bell para updated ka sa Laika Tarot readings. Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Leo. Iyan yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. P, Z, U, Y, R, G, T, O, H, N, F, L.